Isa siya sa pinaka-ma-impluwensyang negosyante sa bansa. Sinasabing malapit sa mga makapangyarihan, pati na sa mga politiko. May hawak sa iba't ibang operasyon ng sugal. Kaya naman binansagang gambling lord ng Pilipinas, si Charlie Atong Ang. Pero sa linggong ito, si Ang itinuring na #1 most wanted sa Pilipinas. May 10 milyong pisong naghihintay na pabuya sa sino mang makapagtuturo sa kanya at sa kanyang kinaroroonan. Nitong Miyerkules kasi, inilabas ng Regional Trial Court Branch 26 ng Santa Cruz, Laguna ang warrant of arrest laban kay Ang at sa 17 iba pa dahil sa di umano pagdukot at pagpaslang sa 34 na lost sabungeros na bigla na lang nawala sa mga sabungan sa mahigit 4 na taon na nakararaan. Ang arrest warrant laban kay Ang kaugnay ng kasong kidnapping at homicide na isinampa laban kay Ang at sa 17 iba pa. May warrant of arrest ding inilabas ang korte para sa kasong kidnapping with serious illegal detention. Kaya nitong Miyerkules, isa-isang sinuyod ng PNP-CIDG o ng Criminal Investigation Detection Group ang mga bahay at ari-arian ni Atong Ang. Sa bahay na ito sa Pasig City, hindi agad pinapasok ang mga pulis. Binibigyan ko lang 10 minutes sir, nag-warning na ako. 5 minutes na to, then pagkaayaw talagang pupwersehin ko na to. Dadalhin ko lahat ng mga tao. Hindi nagtagal, naglatag na ng hagdan ang mga pulis. Ilang saglit pa, dumating ang nagpakilalang abogado ni Ang. Can I just comment first before you go in? Please? Thank you. I hope we have an orderly conduct here. Bago ang 10 minutong ibinigay ng mga pulis, pumayag din ang abogado ni Ang na papasukin ang mga mag-i-issue ng warrant of arrest. Meron naman tayong body-worn camera, meron pa tayong alternative recording devices. I will assure you, nothing will happen. Alright, may I get the list of all who will be coming inside, please? And may we ask for the IDs also, please? Pinapatagal lang natin ng ma'am. Hindi naman. I just want to Pag-i-implement make sure na everything is in order. Inabot ng 1 oras sa loob ang 4 na pulis. Pero bigo silang matagpuan ni anino raw ni Ang. Hinalughog po natin lahat ng pwede niyang pagtaguan mula sa basement up to the highest floor. Even yung rooftop is inakyat namin. Wala tayong nakita as to presence ni Charlie Atong Ang. Sa Lipa City, sa Batangas, pinuntahan naman ng mga tauhan ng NBI o ng National Bureau of Investigation ang 30 hectares na farm ni Atong Ang. Kilala mo ba si Charlie Chuhay ang si Atong Ang? Yan po, yung katungan, yung dating mayari dito. Nung pasukin nila ang compound at villas, nakita ang mga painting na pag-aari ni Ang. Narito ang libo-libo niyang mga manok na panabong, malawak na open ground at meron pang dala-dalawang helipad. Gayunman, bigo pa rin silang mahanap si Ang. Bukod kay Atong Ang, kasama sa mga akusado ang 9 na dating mga pulis at 8 sibilyan na mga security personnel at empleyado ng kanyang sabungan. Ayon sa CIDG ng PNP, nasa kustodiya na nila ang 17 sa 18 mga suspect. Ibig sabihin, si Atong Ang na lang ang at large. Inalmahan ng isa sa mga abogado ni Ang ang inilabas na warrant of arrest ng Laguna RTC. Ayon sa kanya, premature o hilaw pa ang naging desisyon ng korte. Nilabag din daw nito ang mga karapatan ni Ang. Samantala, nitong Huwebes, pinasok pa ng mga otoridad ang ekta-ektaryang cockfighting farm ni Ang sa Siniloan, sa Laguna. Libo-libo ring mga manok na panabong ang inabutan nila roon, pero wala pa rin doon si Ang. Ang ika-4 na ari-arian na sinuyod ng mga otoridad ang farm na ito sa Mabitak sa Laguna. Pero kahit dito,
walang ni anong bakas si Ang. Isa pang arrest warrant ang inilabas naman ng Regional Trial Court Branch 13 ng Lipa sa Batangas laban kay Ang at sa 20 iba pa para sa 6 counts ng kidnapping with homicide. Wala rin itong piyansa. Sa kabilang banda, ayon sa Bureau of Immigration, walang record na nakalabas na ng Pilipinas si Ang. Matatanda ang Hunyo nitong nakaraang taon, ang isa sa mga sangkot at una nang inaresto na si Julie Dondon Patidongan, ang dating kanang kamay o right hand ni Ang, lumantad sa publiko upang isiwalat ang lahat ng di umano kanyang nalalaman tungkol sa pagkawala ng mga sabungero. Sinabi ko nga sa kanya, boss, hanggang libingan kung anong sikreto natin, dalhin ko to. Ay, ang masama, ubusin mo lahat ng pamilya ko. Tanggap ko kung ako, patayin mo. Huwag lang idamay buong pamilya ko. Ang lost sabungeros, di umano, mga nahuli raw na nantsope o nandaya sa sabong. Parang hindi na talaga sila natatakot na mandaya sila dahil andun ang malaking pera. Nung mag-conference kami doon, na nagsasalita siya. Tigilan nyo na yung kalokohan nyo. Tandaan nyo to. Pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo yan. Tingnan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Paano dumami? 34 yung itong batch na to, di ba? Pero Hindi lang sa tansya mo, 100 mahigit na. Mahigit yan, 108. Ginagarote, nanuhan ng taywa sa leg, yung ginaganyan. Pinapatay. Yung talian ka ng yung kantang Killing Me Softly, then meron silang parang sa slaughterhouse na yung laman, yung tiyan, inaano nila para hindi lumutang, hindi lulubo. Kumbaga pinapalabas nila yung dugo. Tapos nilalagay sa isang tabla, nakahiga, may buhangin, tinatalian naman ngayon yun. Yun na yung inilubog na nila sa talig. Ikaw ba kasama dun sa nagliligpit? O ikaw lang yung taga-sumbong? Ako lang yung taga-sumbong dahil doon lang naman ako sa farm. Hulyo nung nakaraang taon, nang huling nagpakita sa publiko si Atong Ang sa isang press con. Wala kami kinalaman lahat dyan. Kapareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Doon, mag-isip ka doon. Huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Nitong Biyernes, nagtipon-tipon muli ang mga kaanak ng mga lost sabungeros. Isa sa kanilang ikinatatakot ngayon ang posibilidad na makapagpiyansa si Ang at ang iba pang mga akusado pagkatapos silang maaresto. Torture po yung ginawa nila sa akin, hindi lang anak ko kinuha nila, kundi pati po ako eh. Kaya napakahirap po tanggapin na ganun-ganun na lang po ba, na mawawala siya na hindi man lang po makakaroon ng justice. Sa konting pera, kinitil niya yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kahit hindi man lang niya ipinakulong na lang, basta niya pinatay na parang mga manok. Oo, nandun na tayo sa punto na hindi na nadungisan ng dugo si Atong Ang ng mga mahal namin sa buhay. Pero siya yung nag-uutos na pumatay. Marami kami ilang pamilya yan. Ngayon, magtatago pa ba siya? Bakit? Bakit? Wala ba siyang kasalanan talaga? Kung talagang totoo na wala siyang kinalaman sa wala ng mga pamilya namin, patunayan niya, lumabas siya. Hindi yung magtatago. Sinasabi niya, malinis ang konsensya niya. Mabubuti silang tao. Bakit siya nagtatago ngayon? Huwag siyang duwag. Harapin niya lahat. Dahil ito na ang pagkakataon niyang ipagtanggol ang sarili niya. Iyan ang bang sinasabi niya siya ay disente, hindi siya mamatay tao. Kasi kami, hustisya lang hinahanap namin. Hindi namin makikita yung hustisya hanggat hindi ka lumilitaw. Kung papaano niya itinapon ang kapatid ko sa Taal Lake, dapat ganun din ang gawin namin sa kanya. Itapon din siya sa Mayon naman dapat siya itapon. Dagdag din sa isipin ng mga kaanak na hanggang ngayon, wala pang kahit na anong DNA match ng alinman sa mga biktima sa mga nakuhang buto ng tao sa Taal Lake na pinaniniwala ang labi ng mga nawawalang sabungero.
Dagdag din sa isipin, nahihirapan daw kumuha ng DNA sa mga buto ang forensic testing team dahil sa kontaminasyon. Sa pinakahuling ulat na inilabas ng Department of Justice, 981 bone fragments ang na-recover mula July hanggang Oktubre ng nakaraang taon at 887 sa mga ito kumpirmadong mga buto ng tao. Nito lang Nobyembre, nakahanap pa ang mga otoridad ng 57 pang skeletal remains, kabilang ang ilang damit at personal na gamit. Ayon sa DOJ, kabilang din sa mga na-recover ang isang fine net at 3 sako na naglalaman ng 3 piraso ng mga buto ng tao. Wanted Atong ang di umano mastermind, ang pangunahing akusado sa di umano pagdukot Kami rin po yung naglo-load sa mga player, sa mga agent din, ganoon din. at pagpaslang ng mga sabungero. Pero hanggat hindi pa siya natutunton para sa mga kaanak ng mga nawawala, wala pa ring hustisya. Atong hirap na ang buhay namin sa paghahanap sa mahal namin sa buhay. Marami kaming pamilyang pinerwisyo nyo. Ang mga apo namin, mga asawa noon, hanggang ngayon nagdurusa. Sana naman, harapin mo na